Wow, ang ganda sa Jiangcheng. Iba talaga rito sa probinsya. Kaya mo yan, Jiang Tian. Ngayong nagtatrabaho na ako, kailangang magtagumpay ako. Lolo. Lolo. Mukhang na-heat stroke siya. Galing ka sigurong probinsya. Walang alam ang mga taga-probinsya. Ang pakikialam sa iba ay madaling perahan lang. Kahit wala kaming alam na taga-probinsya, tinuruan kaming tumulong sa kapwa. Romde, bahala ka sa buhay mo. Tara. Lolo, pakiramdam niyo po ba ay ayos na? Iha, salamat sa pagligtas sa akin. Ano ang pangalan mo? Ako po si Jiang Tian. May nobyo ka na ba? Ang apo ko ay single rin. Tatawagan ko siya para ipakilala kayong dalawa. Oh, Tingnan nyo, nandito na si CEO Shen. Heto na si CEO Shen. Nandito na si CEO Shen. CEO Shen, CEO Shen. Maaari niyo po bang sabihin ang tungkol sa presscon ngayong araw? CEO Shen, CEO Shen. Magsalita naman po kayo kahit kaunti lang. Lolo? Hello, mabait kong apo. May nangyaring masama. Bilisan mo at iligtas ako. Lolo, upo po kayo rito. Sige. Ay naku. Tiyan-tiyan, upo ka rin. Tiyan-tiyan, iyong apo ko ay 28 na. Tahimik lang siya, pero ang ugali at asal niya ay siguradong maayos. Iniligtas mo si Lolo, kaya hindi masamang apo ang ipakikilala ko sa iyo. Lolo, Lolo? Heto, siya ang apo kong si Shen Jinshi. Kayong dalawa, kunin nyo na ang kontrata ng kasal at magpakasal na kayo. Lolo, huwag na po kayong magbiro. Sabi sa telepono, may nangyari. Anong nangyari? Ay naku, muntik na akong mamatay sa init. Si Tian-Tian ang nagligtas sa akin. Kumusta na po ang pakiramdam nyo? Dadalhin kita sa ospital para magpa-check up? Ayos na ako. Huwag ibahin ang usapan. Sabi nila, ang utang na loob ay dapat iaalay ang sarili. Si Tian-Tian ang nagligtas sa akin. Pakasalan mo si Tian-Tian bilang paraan ng pagtanaw ng utang na loob. Kung gusto mong magbayad ng utang na loob, bakit hindi ikaw ang magpakasal sa kanya? Ikaw talagang bata ka. Lolo. Ako, tinulungan ko kayo ng walang kapalit. Tsaka galing lang ako sa probinsya para magtrabaho sa lungsod. Hindi ko pa gustong magpakasal. Tingnan nyo, sinabi na niya ang gusto niya. Tian-Tian, ayaw mo ba? Nag-aalala ka ba na hindi maganda ang buhay mo rito? Huwag kang mag-alala. Basta't pumayag ka lang, kahit magkanong dote ay ibibigay ko. Hello, Ma. Nandito na ako sa Jiangcheng. Ang ganitong kabait na dalaga hindi dapat palampasin. Hindi sa ayaw kong magpakasal. Natatakot lang ako na ang babaeng ito ay gagamitin ng utang na loob para perahan tayo. Talaga po, nakahanap na ang ospital ng kidney para kay Papa. Huwag po kayong mag-alala. $280,000. Ako na ang gagawa ng paraan. Lolo, Tian-Tian, nakapag-isip ka na ba? Matanda na si Lolo. Mahilig siyang magbiro dahil ayaw mo namang magpakasal. Kalimutan na lang natin ito. payag akong magpakasal. Ano? Pero kailangan ko ng $200 at $80,000 na dote. Lolo, tingnan nyo, sabi ko na nga ba? Ang kasal na ito ay hindi dapat matuloy. Tumahimik ka. $280,000 ba? Walang problema, hahaha. Ang bait niyo po, Lolo. Tumututol ako. Walang bisa ang pagtutol mo. Ang makapag-asawa ng ganitong kabait na dalaga ay swerte para sa pamilya Shen. Kung may kailangan man, pagkatapos na lang makuha ang kontrata ng kasal. Tara na, tara na. Lolo, naku naman Lolo. Hindi ko akalain
Napagkarating ko pa lang sa lungsod, ay makikipag-isang dibdib na ako sa loob ng kalahating oras. Sa isang lalaking hindi ko naman kakilala. Iniuwi na ni Lolo ang gamit mo sa bahay niyo. Narito ang susi. Medyo late na. Mahuhuli na ako sa unang araw ko. Mauna na ako. Ihatid na kita. Ah? Sakay na. Kotse mo ito? Oo. Siguro nasa 2 hanggang 300,000 dollars ito. Hindi ko akalaing maayos ang buhay mo. Rito sa lungsod. May driver ka pa. Napakaswerte ko talaga sa iyo. Mahigit 200,000 dollars, baka kahit ang logo ng kotseng ito ay hindi mo mabili. Nandito na tayo. Salamat ha. Teka lang. Sa Shen Group ka ba nagtatrabaho? Oo, tagalinis ako rito. Huwag kang mag-alala. Yung 280,000 dollars. Magsisikap akong kumita ng pera para mabayaran kita agad. Hindi ba siya iyong tipo na humihingi ng kapalit sa pabor? Jiang Tian, mukhang kawili-wili siya. CEO Shen, nagtatrabaho ang ginang sa ating kumpanya. Kailangan ba natin siyang alagaan? Wag na. Sa pamilya Shen, laging hiwalay ang trabaho sa personal. At isa pa, sa tingin ko, ay mukhang hindi niya kailangan ng tulong ng iba. Hello po. Ako ang inirekomenda ni Song Tiancheng at nakapasa sa interview. Ngayong araw ang simula ko. Bilang tagalinis na si Jiang Tian. Ah, nabalitaan ko na. Galing sa probinsya, di ba? Ang mga taga-probinsya talaga ay walang disiplina sa oras. Ano naman kung taga-probinsya? Na-late lang ako dahil sa pagpapakabayani. Ang Shen Group ay isang internasyonal na kumpanya. Lahat ng empleyado rito ay nakapagtapos ng kolehiyo. Mas mataas sila kaysa sa iyo. Na isang taga-probinsya, ang pagiging tagalinis mo rito ay isang malaking pabor na sa iyo. Nahuli ka na nga, ay nagdadahilan ka pa. Kung ang lahat ng empleyado ay tulad mong mapanghusga sa antas ng tao, malapit nang malugi ang kumpanyang ito. Hoy, anong pinag-aawayan niyo? niyo? Manager He, Darating na si Jinshi sa isang sandali. Umalis na ang mga walang kinalaman dito. Jinshi? Ang CEO ng kumpanya ay si Shen Jinshi. Huwag mong sabihing hindi mo man lang alam ang pangalan ng ating CEO. Shen Jinshi. Ang galing naman. Kapangalan pala ng CEO, ang bago kong asawa. Ang CEO ng kumpanya ay kapangalan ng bago kong asawa. ang kapal ng mukha mo, huwag mong sabihing si CEO Shen ang asawa mo. Ako. Bakit ka nananakit ng ganyan? Isang janitress mula sa probinsya na nangangarap sa aming CEO ng Shen Group. Hindi totoo iyan. Manager He, sa kanyang resume, nakasulat ay dalaga siya. Tingin ko, nag-janitress siya rito para lang mapalapit kay CEO Shen. Nangarap ng mataas, masyadong ambisyosa. Tama, kilala naman si Manager He. Magkabata kayo ni CEO Shen, sadyang para sa isa't isa. Hindi tulad ng hampas lupang ito na hanggang pangarap na lang. Ay, tingin ko ang sahig ay medyo marumi. Bakit nakatayo ka lang dyan? Bilisan mo na. Gawin mo ang trabaho mo. Linisin mo ang sahig. Ay naku, ang sapatos ko. Bulag ka ba? Dinumihan mo ang kay Manager He na mamahaling sapatos, taga-probinsya ka lang? Kaya mo ba tong bayaran? Ayos lang, maliit na bagay. Punasan mo na lang. Manager He, napakabait niya talaga. Anong tinitingin mo dyan? Bilisan mong punasan ang sapatos ni Manager He. May 280,000 pa akong utang. Maganda ang sahod dito. Kailangan kong magtiis. Lumuhod ka kung hindi mo malinis. Sobra na kayo. Ayaw mong lumuhod. Lumuhod ka at magpunas. Bitawan mo ko. Narito na si CEO Shen. Lumuhod ka. Bitawan mo ako. Jinshi, Magandang araw, CEO Shen. magandang araw CEO Shen. Magandang araw, CEO Shen. Ikaw nga ang CEO ng Shen Group.
CEO Shen, itong kargador galing probinsya, mababa ang katayuan at masyadong mapangahas. Palalayasin ko na siya ngayon din. Tigil. Ang mga empleyado ng kumpanya, bukod sa galing at karanasan, mas mahalaga ang karakter. Kailan pa naging batayan ang antas ng tao sa pagkuha? Pumunta ka sa departamento ng HR, asikasuhin ang iyong pag-clearance. Ang aming kumpanya ay hindi kailangan ng tulad mo. Shen, Manager He, tulungan niyo po ako. Paalisin siya. CEO Shen, patawad po. CEO Shen? Hindi ko na uulitin. CEO Shen. Nagkamali ako, CEO Shen. Patawarin niyo ako, CEO Shen. CEO Shen. Jinshi, magsisimula na ang meeting. Pumunta ka sa opisina ko sa isang sandali. Sige. Lagot na. Siguradong itong tagalinis ay sisibakin mismo ni CEO Shen. Bagay lang sa kanya. Ginusto niyang landiin si CEO Shen. Ang asawa ko ba sa biglaang kasal ay talaga namang bilyonaryong CEO. CEO Shen. Bakit hindi ka nagsasalita? Ikaw nga ang CEO ng Shen Group. Totoo ito at walang halong biro. Bakit nagpanggap ka kanina na tila hindi mo ako kilala? Sa ganoong sitwasyon kanina, hindi ko alam kung ano ang iniisip mo talaga. Kaya naman, hindi ko muna ipinaalam ang ating relasyon sa iba. Pero hindi ibig sabihin nito na gusto kong itago ang katotohanang mag-asawa tayo. Nang tuluyan, Alam ko, mabuti ang lihim na kasal. lihim na kasal. Ayaw kong maapektuhan ang trabaho ko sa kasal natin. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko gagamitin ang relasyon natin para makakuha ng pabor. Mukhang mali ang naging tingin ko sa kanya. Ako, kailangan ko nang magtrabaho. Ang magpakasal sa kanya ay mukhang maganda naman pala. Wow, gusto kong hawakan. Ha ha ha. Uy, itong tagalinis na ito, hindi pa rin pala nasisante. Totoo yan. Siya lang ang tanging tao na may masamang balak kay CEO Shen na hindi pa nasisante. Mukhang may diskarte siya. Ipaalam sa grupo. May meeting sa 5 minuto. Opo. Jinshi, medyo tabingi ang kwintas mo. Sige na, sa susunod, ako na lang ang gagawa nito. Salamat. Walang anuman. Uy, nga pala. Alam mo ba ang relasyon ni CEO Shen at ni Manager He? Hindi mo ba alam yan? Magkabata si Manager He at si CEO Shen. Kahit na hindi magkasundo ang pamilya Shen at He at hindi nag-uusap, pero si Manager He kay CEO Shen ay talagang tapat ang pag-ibig. Pumasok siya sa pamilya Shen para sa kanya. Eh si CEO Shen, Sinabi na ni CEO Shen noon na may 3 taon na siyang minamahal. may minamahal siya. Mayroon siyang minamahal. Si He Chuyue kaya iyon. Sino pa ba kundi si Manager He? Pinapayuhan kita. Si Manager He, sa mga may gusto kay CEO Shen, ay talagang walang awa. Kaya mula ngayon, wag mo nang gustuhin si CEO Shen. Sige na, maghahatid na ako ng dokumento. May minamahal si Shen Jingshi. Bakit pa niya ako pinakasalan? Dahil ba silang dalawa ay hindi pwedeng magsama? At hindi makatakas sa pagpilit ni Lolo. Kaya ako na lang ang pinili niya. Walang hiya. CEO Shen. Ang tungkol sa inyo ni Ginang, dapat na ba nating ipaalam? Huwag na. Lihim na kasal ang sa amin. Kailangan nating panatilihin itong sikreto. Huwag kayong mag-alala, sisiguraduhin kong walang sinuman sa kumpanya ang makakaalam na kasal na kayo. Sino ang sinasabi ninyong ikinasal? CEO Shen. Wala po akong kinalaman dito.
Ikinasal ka na. Oo naman, Kanino ka ikinasal? Sino ang babaeng iyon? wala kang pakialam. Alam mo namang dahil sa iyo. Kaya ako pumasok sa kumpanya. Ilang beses ko na itong sinabi sa iyo. Tinuturing lang kitang ate. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Mahal na mahal kita. He Chu Yue. Kung gusto mo pang manatili sa pamilya Shen, ang mga salitang iyan, huwag mo nang uulitin. Hello, Ninang. Pupunta po kayo sa kumpanya? Susunduin ko po kayo. Huwag na. Sabi ng lolo mo ay kasal ka na. Nagtatrabaho ang asawa mo sa kumpanya. Nagkataong nandito ako sa Jiangcheng. Ituloy mo lang ang ginagawa mo, isang sandali, at magkita tayo sa kumpanya. Magandang araw, Ginang. Magandang araw, Ginang. Pupunta ako para makita ang aking inaanak na manugang. Bakit nag-ayos ka ng ganito karaming tao? Ginang, napakataas ng inyong katayuan. Mahalaga po ang inyong kaligtasan. Sinadya kong magsuot ng ganito ngayong araw para magmukhang madaling lapitan. Baka matakot ang aking inaanak na manugang. Pupunta ako ng mag-isa. Sunduin mo ako sa pamilya Shen sa isang sandali. Sige po, Ginang. Paalam po, Ginang. Manager He, kung sino man ang nagpagalit sa inyo, sabihin nyo lang po sa akin. Anong pinagkakaabalahan ninyong lahat dito? Kakatanggap lang namin ng balita. Ang ninang ni CEO Shen, ang ginang ng Nancheng ay darating sa kumpanya. Lahat ay abala sa paghahanda para sa kanya. Kung mapapansin lang ako, ng ginang ng Nancheng. Tiyak na ipagkakasundo niya kami ni Jinshi. Napakagaling talaga ni Jinshi. Ang ganito kalaking kumpanya ay napapatakbo niya ng maayos. Napakahusay talaga. Pasensya na, Iha. Ayos ka lang ba? Hoy matandang hukluban, sino ka ba? Sino ang nagpapasok sa iyo rito? Ako ay ang... Halatang galing ka sa probinsya, Manang. Ito ay ang pandaigdigang pamilya Shen. Ang lugar ba ito para sa mga katulad mo? Umalis ka na. Anong ginagawa ninyo rito? Jiang Tian, hindi kaya ang matandang ito ay kamag-anak mong galing sa probinsya? Jiang Tian, hindi ba iyon ang pangalan ng aking inaanak na manugang? Auntie, ayos lang po ba kayo? Magpahinga muna tayo doon sa tabi. Ayos lang. Ayos lang. Mabuti naman po ba? Ayos lang. Napakabuti mo. Isa kang mabuting bata. Jiang Tian, kayong mga taga-probinsya ay mahilig talagang makialam. Nakakasagabal ang matandang ito. Bakit hindi mo pa siya paalisin? Nadapa ang auntie na ito. Hayaan niyo muna siyang magpahinga rito. Ang lahat sa kumpanyang ito ay mga elite at tanyag na tao. Darating ang asawa ng Panginoon sa isang sandali. Isang mabahong, mababang uri ng tao rito. Sisirain ang imahe ng kumpanya. Pananagutan mo ba ito? Ang pag-upo ni auntie rito ay hindi makakaabala sa lahat. At saka, kung itinuturing ninyong mataas ang sarili, ngunit sa isang matanda, ay mapanghusga kayo. Hindi ba ito nakakatawa? Lumalaban ka pa. Hindi sumusunod sa batas ng kumpanya. Sige. Ngayon sasabihin ko sa iyo. Sisante ka na. Ikaw. Ang Shen Group ay laging may bayanihan. Kailan pa nagbago ang batas? Ang tumulong sa matanda ay malina at kailangang masisante. Matandang hukluban, may karapatan ka bang magsalita? Bakit nakatunganga pa kayo? Sisante ka na. Umalis ka na rito. Hindi ko akalain na ang Shen Group ay ganito pala kasama. Isang maliit na manager lang. Ang lakas ng loob magsisante. Dahil nandito ako ngayon, hindi masisisante si Jiang Tian, kundi kayo ang masisisante. Anong sabi mo? Sisantehin ako. Ang aming manager He ay dalaga ng pamilya He at magkabata sila ni CEO Shen, sadyang para sa isa't isa. Sino ka ba sa akala mo para magwala rito? Tama na. Marangal ang ginang ng Nancheng. Paparating na siya sa kumpanya. Huwag hayaang ang matandang ito at ang basurerong ito ay makita ng asawa ng Panginoon. Guwardiya, ang dalawang basurang ito. Itapon niyo sa labas. Anong gagawin nyo? Ako na lang ang harapin nyo. Bitawan nyo ako. Huwag kang matakot. Tingnan natin kung sinong magtatangkang humawak sa akin. Kapag ginalaw nyo ako, tingnan natin kung paano si Shen Jinshi, ang batang iyon, ay magpaparusa sa inyo.
Ang bastos mo. Matandang hukluban. Ang lakas ng loob mong bastusin si CEO Shen. Gusto mo bang mamatay? Sino ka ba sa akala mo para saktan ako? Matandang hukluban. Mukhang sawa ka na sa buhay mo. Kung hindi kita tuturuan ng leksyon ngayon, akala mo siguro bahay mo ito. Hawakan niyo silang dalawa. Hichuyue, huwag kang sumobra. Pwede nating itanong ito kay CEO Shen. Isang hamak na janitor galing probinsya. Ang lakas ng loob sumagot. Magsusumbong ka ba? Hindi ka karapat-dapat. Paulit-ulit mo akong kinakalaban. Ayaw mo sa maayos na usapan? Ngayon tuturuan kita ng leksyon. Hala, nandyan na si CEO Shen. Jinshi, Bitawan mo siya. Ninang, ayos lang po ba kayo? Ninang. Kayo po pala ang asawa ng Panginoon. Opo, patawad po at hindi ko kayo nakilala. Pasensya na po. Hindi ko kailangan ang iyong paggalang. Mas mabuting humingi ka ng paumanhin sa batang babaeng ito. Patawad po. Pasensya na po. Bakit? Parang ayaw mo pa. Ang mga katulad mong pananamit lang ang tinitingnan ay hanggang dyan lang ang antas. Ninang, ang tungkol dito, sisiguraduhin kong mananagot sila. Ngayong araw, salamat kay Jiang Tian. Pero ang mabuting taong ito ay sisibakin na sa trabaho. Tungkol sa bagay na ito, dapat mo siyang ipagtanggol. Sisibakin si Jiang Tian. Jinshi, tayo ay magkabata? Kung ano ang ugali ko, alam mo iyan sa iyong puso. Kung hindi lang dahil kay Jiang Tian, napaulit-ulit akong kinakalaban. Hindi ko naman siya tatanggalin. Ganoon ba talaga? Tinatawag nila kaming taga-probinsya at minamaliit ang mga tao. Ang ganitong mga bagay, para sa sinumang may prinsipyo, ay hindi mapapalampas. Nang dumating ang asawa ng Panginoon, nagkaroon lang ng kaunting gulo. Pero ang pagsuway mo sa pinuno ay totoo. Pagsuway, hinahati nyo ang antas ng tao at muntik nyo na akong palayasin. Ang nangyari ngayong araw ay talagang pagkakamali ko. Nadala lang ako ng galit dahil kay Jiang Tian, hindi ko naisip ang aking sinabi. Jinshi, kahit ano pa ang sabihin, ang pagsuway ni Jiang Tian sa pinuno ay isang katotohanan. Kung pati ako ay kaya niyang suwayin, paano na lang sa susunod? Tama na. Kailangan. Dahil nandito naman ang lahat, nais ko lang ipaalam sa inyo. Nasimula ngayon kay Jiang Tian, kahit ano pa ang maging pagkakamali niya. Sa loob ng kumpanya, walang sino man ang pwedeng sumisante sa kanya. Isa lang siyang hamak na, janitress na taga-probinsya. Bakit mo ba siya pinoprotektahan? Dahil siya ay sa akin. Dahil akin siya. CEO Shen. Mali ang sumagot sa pinuno, pero ayaw ko na dahil, sa pagdulong sa asawa ng Panginoon, ay makakuha ng ganitong parangal. Sa susunod na magkamali ako, pananagutan ko ang aking gawa. Sige. Napakabait na bata. Dahil kayo ni Jinshi ay magkabata simula noon, palalampasin ko na ito. Pero sa susunod, huwag ka nang magpakita. Tara, mag-usap tayo sa labas. May sasabihin ako sa iyo. Jinshi, mali nga ako ngayong araw. Akala ko ang asawa ng Panginoon ay mabibigyan ko ng magandang impresyon. Pero siya, masyadong simple ang suot niya. Ilang beses ko na itong sinabi sa inyo sa pagtatrabaho sa pamilya Shen. Huwag manghusga ng kapwa. Kung hindi dahil sa bait ng aking ninang at kung nagreklamo talaga siya, hindi ko kayo maililigtas. Opo, mali po ako ngayong araw. CEO Shen, dumating na ang pinagawa ninyong singsing. Ayos po ba ito sa inyo? Napakaganda naman. Ayos na. Ang singsing na ito ni CEO Shen ay napakamahal. Para kanino kaya ito? Siyempre, walang ibang babae si CEO Shen. Siguradong para ito kay Manager He. Marami lang kasing tao kanina at nangyari pa ang sa asawa ng Panginoon kaya hindi niya naibigay agad. Alam kong mahalaga ako kay Jinshi. Jinshi, mabuti ang nakuha mong asawa. Pahalagahan mo siyang mabuti. Huwag kayong mag-alala, gagawin ko. Mabuti naman. Matagal na rin ako rito. Mauuna na akong umuwi. Gusto ko ang aking manugang na babae. Ninang, ihahatid ko na kayo. Naku, huwag na. Kayong dalawa. Maglaan kayo ng oras sa isa't isa. Babalik na ako sa trabaho.
Jiang Tian. Iniiwasan mo ba ako? Hindi. Iyong... Sing-sing. Sing-sing pangkasal ito. Ano sa tingin mo? Nagustuhan mo ba? Hindi pwede. Masyadong agaw pansin ito sa trabaho. Ilagay natin sa loob ng kwelyo para hindi mahalata. Jinshi. Jinshi. Anong ginagawa niyo? Iyon po. Manager He, wag po kayong magkamali. Napilipit lang ang leeg ko kanina. Tapos sinusuot lang ni CEO Shen ang ID ko. Mauna na po akong magtrabaho. Uy, hindi ba't ang lumang kaklase na si Jiang Tian ito? Wang Sun, Hindi ba't nasa probinsya ka lang? Bakit napunta ka sa malaking lungsod? At naging tagalinis pa. ano bang pakialam mo? Magkaklase naman tayo dati. Matagal tayong hindi nagkita. Huwag mo naman akong isnabin. Kilala mo ba ang asawa ng Panginoon ng Nancheng? Ngayon, naglilingkod ako sa asawa ng Panginoon bilang driver. Iba na ang antas ko. Sa buhay na ito, hinding-hindi mo na ako maaabot. Walang kwenta. Tabi dyan. Sino ka ba sa akala mo para itulak ako? Ay naku, hindi ba't si Binibining He ito? Huang Shun. Noong nagtatrabaho ka pa sa amin, sinisante ka dahil sa pagnanakaw. O ano, mukhang umaasenso ka na ngayon. Naging driver ka pa ng asawa ng Panginoon. Binibining He. Nagbibiro po kayo, nakaraan na po ang lahat ng yun. Uy, mukhang hindi kayo magkasundo ni Jiang Tian. Pasensya na po, Binibining He. Hindi talaga mabuting tao. Si Jiang Tian, ginagamit ang mukha para akitin si Jinshi. Pero, kung matutulungan mo akong turuan siya ng leksyon, ang card na ito ay mapupunta sa iyo. Binibining He, huwag po kayong mag-alala, matagal na akong naiinis sa kanya. Sabihin niyo lang kung paano siya tuturuan. Jiang Tian, binibigyan lang kita ng pagkakataon kanina. Baliw ka ba? Umalis ka nga. Noong nasa paaralan ka pa, ang galing mo sa musika. Sumali ka pa sa sikat na klasikal na musika na kompetisyon. Ang yabang mo noon. Ang kulit mo naman. Ang taas mo. Noong nasa kompetisyon ka, matapos kang matanggal dahil sa pang-aakit sa hurado, nanatili ka na lang sa probinsya para magtiis. Akala ko, mananatili ka na lang doon hanggang sa mamatay ka. Akala ko, mananatili ka sa probinsya hanggang sa tumanda ka. H-aim. Hindi ko akalain na pupunta ka sa Jiangcheng at magiging isang tagalinis pa. Ito, anong nangyayari? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Uy, hindi ako nagsisinungaling. Kung hindi, bakit ka ibinunyag ng hurado at pinatalsik sa laban? Jiang Tian, ngayong nandito ka sa pamilya Shen, hindi ba't ginagawa mo ang dati mong gawain para akitin si CEO Shen at sumampa sa kama niya? Totoo ba yan? Diyos ko, ganoon pala siyang klase ng tao. Wang Shun, huwag kang mag-imbento ng kwento. Huwag mong isiping hindi ko alam. Sa kompetisyon ng klasikal na musika noon, sinadya mong bumili ng pwesto. Kaya sinuhulan mo ang hurado para siraan ako. Uy, may ebidensya ka ba? Kung may ebidensya ka,
idemanda mo ako. Ikaw, Sige na, sige na. Ang nangyari noon, huwag na muna nating pag-usapan. Pero ngayong isa ka ng tagalinis, hindi ba't gusto mo lang akitin si CEO Shen para makapag-asawa ng mayaman? may asawa na ako. May asawa na. Champ, sinong lalaki ang magpapakasal sa iyo? Pero, may ganda ka naman kahit paano. Kahit may lalaking pumatol sa iyo, sigurado wala siyang kahit ano at isang hamak na tao lang siya. Bakit parang pamilyar ang singsing na ito? Jiang Tian. Sa iyo ba ang singsing na ito? Uy, Ibinigay ito sa akin ng asawa ko. imposible. Ang singsing na ito ay kay CEO Shen, isang pasadyang singsing sa kasal para sa iba. Sigurado ka ba sa nakita mo? Ang singsing na ito ay ipinagawa ni CEO Shen sa sikat na designer bilang customized. Ang linis ng brilyante nito ay walang pangalawa sa buong bansa. Nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon. Hinding-hindi ako magkakamali. Jiang Tian, galing din sa probinsya ang asawa mo, di ba? Sige nga, sabihin mo sa amin, paano nakayanan ng pobreng asawa mo na bilhin ang singsing na ito na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon? Hindi kaya ninakaw mo lang ang singsing na yan? Oh. Noong sumali siya sa kompetisyon ng klasikal na musika, tinukso niya ang mga hurado matapos siyang madisqualify. Naging bantog sa sama at naging malandi. Ang isang malaking tao, tulad ni CEO Shen, ay hinding-hindi siya papansinin. Siguradong ninakaw niya ang singsing na ito. Sabi nila malikot ang kamay ng mga taga-probinsya. Mukhang totoo nga ang sabi-sabi. Hindi ako nagnakaw. Bahala kayo kung maniniwala kayo o hindi. Hoy! Magnanakaw! Balak mo pang tumakas. Hulihin niyo siya. Ano ba? Bitawan niyo ako. Teka, natatapakan mo na siya. Huwag kang makialam sa hindi mo dapat pakialaman. Ang mga katulad niya ay dapat mabulok sa kulungan. Lumayo kayo. Lumayo kayo. Ay nako, nasira niya ang singsing. Hulihin niyo siya at dalhin sa opisina ni CEO Shen. Tara. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Bitawan. Anong ginagawa nyo? CEO Shen, si Jiang Tian. Ninakaw ang singsing niyo at nahuli namin siya sa akto. Sinong nagsabing ninakaw niya ang singsing na ito? Ang singsing na ito ay ibinigay ko talaga sa kanya. Ano? CEO Shen, may asawa na po kayo? Tama, totoong may asawa na ako. Kung ganoon, sino ang misis ng CEO? Kailangan pa bang itanong? Hindi ba't nasa kamay ni Jiang Tian ang singsing? Totoong bigay ito ni CEO Shen. Pero, para ito sa pasasalamat sa pagligtas sa kanyang lolo. Eh bakit mo sinabing, bigay ito ng asawa mo sa iyo? Ang mga humahanga sa akin, sa likod ko, ay tinatawag akong asawa, hindi nyo ba nakikita? May lihim siyang pagtingin sa akin. Binibining Jiang Tian, ang iyong paghanga, dapat mong pigilan. Lagi kang nananaginip na ikakasal sa akin. Pero may asawa na ako? Ayusin mo ang pagtawag sa akin. Sige po, CEO Shen. Pasensya na po. Ganoon pala iyon. Tama na, bumalik na kayo sa trabaho. Magsialis na kayo? Tinapakan at sinira ni Huang Shun ang singsing ko. Hinto. CEO Shen, patawad po, hindi ko po sinasadya. Ang lakas ng loob mo, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Bayaran mo ako ng buong halaga. O kung hindi, sumuko ka sa pulisya. Wag po CEO Shen. Ako, wala akong ganoong kalaking pera. At saka, driver ako ngayon ni Ginang ng Nancheng. Hindi ako pwedeng makulong ng ganito. Ang taong tulad mo ay hindi karapat-dapat maging driver ng aking ninang. Asawa. Paano mo siya gustong parusahan? Asawa. Hindi ba't lihim na kasal tayo? Bakit mo sinabi? Inaapi ka na niya sa mismong harapan ko. Kung itatago ko pa ito, lalaki pa ba ako? May minamahal ka na nga. Pero nilalandi mo pa rin ako. Manloloko. Ay, Jiang Tian. Ang asawa mo pala ay si CEO Shen. Bakit hindi mo agad sinabi? Wala akong dapat sabihin sa'yo. Jiang Tian. Hindi.
Hindi. Misis ng CEO. Patawad po talaga. Noong klasikal na musika na kompetisyon, pinaratangan mo akong tinutukso ang organizer. Dahilan para mag-withdraw ako. Sila ang puri ko. Ngayon ginagawa mo na naman ito. Hindi kita mapapatawad. Paano mo gustong ayusin ito? CEO Shen. Ayaw ko na. Siya pang makita. Magbitiw ka na sa ninang ko. Mula ngayon, huwag ka nang magpapakita sa Jiangcheng. Layas. Salamat CEO Shen. At saka, ang tungkol sa bayad. Huwag mong isiping malilimutan ko. Bukod doon, ang lihim na kasal namin ng asawa ko. Kapag ipinagsabi mo, mananagot ka sa akin. Opo. Pasensya na, nasaktan ka pa. Kung ang relasyon natin ay isinapubliko na, hindi na sana ang ganitong bagay mangyayari pa. Kapag nalaman nila, sa ugali ng minamahal mo, na si Hichuiwe, baka mapatay niya ako. Mas mabuti ang lihim na kasal. Maayos na ito. Sige na, magtatrabaho na ako. CEO Shen. Naaalala niyo ba noong 3 taon na ang nakalipas, ang babaeng nagligtas sa inyo? May balita na. Si Jiang Tian iyon. Opo, kinumpirma rin ng doktor na ang nagligtas sa inyo ay si Jiang Tian. Salamat ha. Dati para iwasan ang pagpilit ni Lolo na mag-asawa at ang mga babaeng humahabol sa akin, sinabi ko sa lahat na siya ang aking minamahal. Siya lang ang pakakasalan ko. Hindi ko akalain na mapapangasawa ko talaga siya. Tadhana na siguro ito. Ibig sabihin, kayo at ang ginang ay itinadhana talaga. Tama na, wag mo na akong bulahin. Maghanda ka na ng regalo. Ibibigay ko kay Jiang Tian. Walang kwenta si Huang Shun. Hindi ko alam kung isinumbong niya ako. Manager, Huwag po kayong magalit. Kayo ang misis ng CEO. Hindi mangangahas si Huang Shun. Paano mo nalamang ikakasal na si Jinshi? Mismong si CEO Shen ang nagsabi. Manager misis ng CEO. Nagkatuluyan din kayo ni CEO Shen. Bakit hindi pa ito ilabas? Mukhang hindi rin nila alam kung sino ang asawa ni Jinshi. Manager naman ako ng kumpanya kapag nalaman ng lahat. At kumalat na, baka makaapekto sa trabaho ko. Kaya sa kumpanya, tawagin niyo pa rin akong manager. Manager ang tawag ko sa inyo rito. Pero sa totoo lang, gusto ko pa rin tawagin kayong misis ng CEO. Bahala ka. Pero itong si Jinshi ay malamig sa akin kamakailan. Ano kaya ang dapat gawin para makuha ang atensyon ni Jinshi? Busy si CEO Shen kamakailan. Gusto niyang makuha ang lupa sa Duo Hewan. Kung matutulungan niyo siya, siguradong hahanga siya sa inyo. Tama. Kapag nakuha ko ang lupang iyon, hahanga sa akin si Jinshi at siguradong mamahalin niya ako. Ano ba talaga ang ibibigay mo sa akin? Tingnan mo na lang para malaman mo. Ano sa tingin mo? Nagustuhan mo ba? Bakit mo ako binigyan nito? Hindi ba't birthday mo na? Nalaman ko sa aking pag-imbestiga na sumali ka dati sa sikat na kompetisyon ng klasikal na musika. Napakahusay mo. Kaya sa tingin ko, magugustuhan mo ang regalong ito. Naniniwala ka ba talaga sa akin? Tungkol sa kompetisyon ng klasikal na musika, na tinanggal ako dahil sa maling paratang. Inosente ako. Siyempre naman, ikaw ang aking asawa. Siyempre, naniniwala akong inosente ka. Kung noon pa, may naniwala na sa akin gaya niya. Hindi sana ako lugmok na sa dusa at nagtago sa probinsya. Gusto mo bang subukan? Salamat sa iyo. Mag-asawa na tayo. Mula ngayon, sa pagitan nating dalawa, hindi na kailangang magpasalamat. CEO Shen. Anong nangyari? Ang lupain sa Duo Hewan na matagal niyo nang pinaplano ay pinakialaman ni Hichuiwe. Kumuha siya ng klasikong banda para makipaglaban sa musikang kanluranin ng kalaban. Napagkasunduan na kung sino ang matalo ay ibibigay ang lupain sa Duo Hewan ng libre sa kanila.
isang grupo ng basura. Ikaw, sumusobra na talaga kayo. Ha ha ha. Ang numero 1 sa Jiangcheng na klasikong banda ay mahusay naman. Pero ang klasikal na musika ay hindi pang world class. Hindi talaga ito uubra laban sa musikang kanluranin. Tanting, ikaw na ahas sa damo, nakipagsabuatan sa mga dayuhan para agawin ang lupa ng ating bansa. Hay, ang malakas ang nasusunod sa negosyo. Nagkasundo na tayo bago ang laban. Ngayong araw, klasikal na musika. Laban sa musikang kanluranin. Kung sino ang mananalo, sa kanya ang lupa. Si He Chuyue ay manager lang namin. Wala rito si CEO Shen. Hindi mahalaga ang sinasabi niya. Nakapirma na kami ng kontrata kay He Chuyue. May selyo na ito ng inyong kumpanya. Kahit si Shen Jinshi pa ang dumating, kailangan niya itong tanggapin. Ang aming manager He ay dalaga ng pamilya He. Klasikal na musika at musikang kanluranin ay mula sa Akademya ng Musika siya nagtapos. Sa laban na ito, si manager He ang bida. Ha 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 ha. Manager, He. Tapos na ang laban. Talo na kayo. Kung gusto niyo ng laban, sa susunod na lang. Ikaw, Sinasabi ko sa iyo, nakapirma na tayo sa kontrata. Nagkasundo tayo. Kung sino ang manalo, sa kanya ang lupa. Sa Duo Hewan, kayong mga tao, mga talunang natalo sa laban. Dapat marunong kayong tumanggap ng talo. Suko na. Suko na suko na. Suko na suko na. Suko na suko na. Ilang araw tayong hindi nagkita. Mukhang napakalakas ni CEO Tan. Jinshi, bakit ka nandito? Gumawa ka ng ganito kalaking gulo at balak mo pang itago sa akin. Para sa lupa sa Duo Hewan, nagpakahirap ka ng husto. Si Tanting ang pinakamalaking kalaban. Gusto lang naman kitang tulungan. CEO Shen, nakapirma na kami kay He Chuyue. May selyo na ito ng inyong kumpanya. Talo na kayo sa laban. Ang pagpunta mo rito, hindi naman siguro para bawiin ang usapan. Dahil may selyo na ng kumpanya, ang pamilya Shen ay laging tumutupad sa usapan. Mabuti. Napaka-galante ni CEO Shen. Huwag kang magmadali. Nabasa ko na ang kontrata ayon sa mga nakasaad sa kasunduan hanggang hindi nagpapadala ang magkabilang panig ng grupong hindi na kayang lumaban. At umamin ng pagkatalo, ang kabilang panig ay hindi pa panalo. Tama. Mayroon pa ako sa aming grupo. Manager He, ang mga tao sa banda namin ay hindi marunong maawa sa magandang babae. Kapag natalo kayo sa isang sandali, magiging kahiya-hiya kayo. Ako si He Chuyue. Hinding-hindi papayag na ang musikang kanluranin ay mang-api sa akin at maghari-harian. Ang musikang kanluranin ay hindi karapat-dapat sa aming klasikal na musika na maikumpara man lang. Jinshi, sa kompetisyong ito, siguradong mananalo ako para makuha ang lupa. Ang aming musikang kanluranin ay sikat sa mundo at may mahabang kasaysayan. Pero ang klasikal nyo ay kakaunti lang ang nakikinig. Hindi ito pang world class. Ngayon ay magtatanghal tayo para matanggap nyo ang inyong pagkatalo. Magsimula na tayo. Ambush mula sa 10 panig. Binibininghe, ang inyong klasikal na musika ay talagang napakahina. Si Manager He ay edukada, sinanay mula pagkabata, marunong sa mga instrumento, maraming napanalunang parangal. Ang pagtalo sa dayuhan ay napakadali lang. Oo nga, ang talento ni Manager He ay kilala sa buong Jiangcheng. Sa laban na ito, siguradong mananalo siya. Mali. Si He Chuyue ay matatalo na. Ano naman ang alam mo, tagalinis ka lang. Pinupuri mo ang iba at minaliit ang sarili natin. Ano bang ibig mong sabihin? Bakit mo nasabi iyan? Ngayon si He Chuyue ay malinaw na nakakalamang. Ang pundasyon ni He Chuyue at talento ay mahusay. Pero masyado siyang nagmamadali. Masyadong nanggigigil. Gulo ang isip at tugtog sa wala pang kalahating minuto. Siguradong matatalo siya. Jiang Tian, naiinggit ka lang yata sa talento ni Manager He.
Nakita mo ba? Ang galing ni Manager He ay hindi mo dapat kinuwestiyon. Manager He, lumaban ka. Hindi na dapat siya nanggigigil. Mananalo na si Manager He. Iyon lang ba ang kaya mo? Oras ko na. Hindi masama ang pipa sa klasikal na musika, pero sayang, hindi pa rin ito tatalo sa musikang kanluranin, ang biulin. CEO Shen. Ang kamay ni Manager He ay sugatan na. Hindi na siya makakalaban ngayon. Jinshi, kasalanan niya ito. Kung hindi siya nagsalita at ginulo ako, hindi sana ako natalo. Siya ang may sala. Bakit ako ang sinisisi mo? Ikaw itong masyadong nagmadali. Ikaw. Tama na. CEO Shen. Sa pagkakataong ito, wala na kayong mapapadalang kalahok. Kahit gaano pa karami ang dumating, ang klasikal na musika ay hindi tatalo sa musikang kanluranin. Basura ang klasikal na musika. Naku CEO Shen. Sa mundo ng negosyo, wala kang talo noon. Marami ang humahanga sa iyo. Dahil dito, ang pamilya Shen sa loob ng ilang maikling taon ay naging sikat sa buong mundo. Sinuwerte lang ako. Hi, CEO Shen. Swerte man o galing o kahit na anong lakas pa. Natalo ka ng kahiya-hiya ngayon. Mula ngayon, ang buong mundo sa klasikal na musika ay tatawa na lang. Ikaw, hindi lang sa ibang bansa, mawawalan ng dangal, pati na rin dito sa atin. Dahil sinira mo ang musika, ay kamumuhian ka ng lahat ng tao. Hindi maaari. Hindi maaari. Hindi ito maaari. Bakit hindi? Gaano man kagaling si CEO Shen kung wala ng tiwala ang tao at walang naniniwala, ang pamilya Shen ay babagsak din. Jinshi, patawad. Tama na. Shen, Jinshi. Tanggapin mo na ang talo. Ha 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 ha. Sandali lang. Hindi pa tapos ang laban. Jiang Tian, isang tagalinis ka lang. Bakit ka nang gugulo? CEO Shen. Walang panuntunan na. Bawal sumali ang tagalinis. Wala naman. Kung gusto mong sumali, huwag. Ito mong pilitin ang sarili mo. Hindi pilit. Mula nang siraan ng Global Classical, ilang taon akong hindi humawak ng instrumento. Nagtitiwala ka ba sa akin? Jinshi, talo na ako sa laban. Siya ay isa lamang. Tagalinis mula sa probinsya. Pahihirapan ka lang niya lalo. Nagtitiwala ako sa kanya. CEO Shen, itong pabalik-balik na salit-salit. Ano ba ang balak ninyo? CEO Tan, ito na ang huling laban. Isang laro para sa lahat. Kung matalo kami, ang lupang ito, ako ay kusang aatras. Sige, pumapayag ako. Sige. Dahil si Ginoong Allen ay nagsalita na, magsimula na tayo. Sino ang kakalabanin mo? Dahil ito ay laban ng musikang kanluranin at klasikal na musika. Pagsamahin na ang dalawang koponan. Lalaban ba kayo? Bakit naman hindi? May antas ang musika. Mamaya matatalo kayo nang walang reklamo. Ngayon, ipakita natin sa kanila ang galing ng klasikal na musika. Paano ang laban? Ang kanta. Kayo na ang bahala. Ang yabang mo naman. Kayo muna ang mauna. Sino ang nakakalamang ngayon? Sa ngayon sila, ay pantay lang. Sa tingin ko, mahirap pang malaman ang mananalo. Itong si Jiang Tian, bakit hindi pa gumagalaw? Baka naman wala talaga siyang alam.
Hindi ko akalain. Ang galing ni Jiang Tian. Paano naging ganito kagaling si Jiang Tian? Nanalo tayo. Nanalo tayo. Salamat Sige. sa inyong lahat. CEO Shen, nanalo ko. Napakahusay mo. Binibining Jiang. Maliit ang tingin ko sa'yo. Walang hangganan ng musika. Ang tunog ng mga instrumento ay walang itinatangi. Ang musikang kanluranin at klasikal na musika ay may kani-kaniyang katangian at galing. Walang mas nakatataas sa isa't isa. Maraming salamat sa aral. Tayo na. Ginoong Allen. Nanalo tayo. Jiang Tian, ang galing mo talaga. Hindi lang ito dahil sa akin. Salamat sa tulong at sipag ninyong lahat. Oo nga naman, lahat may ambag. Pero ikaw ang may pinakamalaking nagawa, 'di ba? Tama. Teka, nasaan si Manager He? Kanina pa umalis si Manager He. Sa tingin ko, takot siyang singilin ni CEO Shen, kaya nagtago na lang at umalis. Matagal na si Manager He sa kumpanya, pero wala siyang napatunayan. At sa pagkakataong ito, muntik na niyang mapahamak ang kumpanya. Talagang siya ay di karapat-dapat. Mas mabuti pang si Jiang Tian ang maging manager. Ninakaw ni He Chuyue ang selyo ng kumpanya. Binaliwala ang mga patakaran. Malaki ang kanyang naging pagkakamali. Hindi ito palalampasin ng kumpanya. Simula sa araw na ito, tinatanggal na si He Chuyue sa posisyon bilang manager. At saka, pumunta kayo sa departamento ng HR bukas para pumili ng bagong manager. Sige, CEO Shen. Sa pagkakataong ito, dahil isinalba ang lahat ni Jiang Tian, sa tingin ko, bagay siyang maging manager. Tama. Tingnan niyo si Jiang Tian. Magaling mag-organisa, mabilis mag-isip ng solusyon. Sa madaling salita, nasa kanya na ang lahat. Sayang naman kung tagalinis lang siya. Wala kaming tutol doon. Wala rin akong tutol. Kung gayon, desidido na ito. Sandali, hindi maaari ito. Hindi ko alam ang mga gagawin. Hindi ko kaya ang trabahong ito. Pwede naman itong pag-aralan. Ang mahalaga ay pinagkakatiwalaan ka ng lahat. Kapag nasanay ka na, siguradong mas gagaling ka pa. Pero, $50,000 a month. $50,000? Bakit? Ayaw mo ba? Sekretarya Faye. Gagawin ko. Gagalingan ko talaga sa trabahong ito. Hindi ko kayo bibiguin. Congrats! Congrats! Sige na, salamat sa pagod nyo ngayong araw. Dahil nanalo tayo, ililibre ko kayo sa paraiso sa lupa. Salamat CEO Shen. Salamat CEO Shen. Mabuhay si CEO Shen. Naku, kasalanan ito ng traffic. Nandoon na sila sa VIP room. Tian, Kuya Tiancheng, Magkakilala kayo? magkabata kami. dahil sa tulong ni Kuya Tiancheng, nakapasok ako sa pamilya Shen. Mauna ka na sa loob. Sige, hihintayin kita sa loob. Tian, congrats sa promotion mo. Ito, may regalo ako para sa iyo. Masyadong mahal ito. Hindi ko matatanggap. Ikaw lang ito, tanggapin mo na. Dahil ba manager ka na at guwardiya lang ako, ayaw mo nang tanggapin ang regalo ko? Hindi. Sa puso ko, parang tunay na kuya na kita. Paano naman kita? Lalaitin ng dahil lang doon? O sige. Tanggapin mo na. Ay oo nga pala, pumasok ka na sa loob, huwag mo silang paghintayin. Sumama ka na rin. Empleyado ka rin naman ng kumpanya. Magpapalit na ako ng shift. Sa susunod na lang, ililibre kita ng solo. Sige na. Sige, mauna na ako. Sige. Bye-bye. Hindi ako lasing. Napromote ako ngayon. Kaya ko pang uminom. Sige. Hindi ka lasing. Ngayong araw, masaya si CEO Shen. Para sa ating lahat, nag-book siya ng isang kwarto. Kaya ngayon, ang pinaka-importante ay ang magpahinga ka. Tara na, nandito na ang kwarto mo. Heto, pasok ka na. Magpahinga ka ng mabuti. Paalam. Dito naman ang sa akin. Gusto ko pang uminom. Kaya ko pang uminom ng isang baso. CEO Shen, Jiang Tian. Hehe. Shen Jinshi, ang ganda naman ng muscles mo. Asawa. Tinalo mo ang mga dayuhan ngayon? Ang galing mo talaga? Talaga ba?
Gaano kagaling? Gaano ba karami ang nainom ko kagabi? Shen Jinshi. Bakit ba? Hindi ba may minamahal na si Shen Jinshi? Bakit ba ako sa kanya nasangkot ng ganito? CEO Shen. Bakit parang hindi ko nakita? Nasuot ni Jiang Tian ang hikaw na ito. CEO Shen? Pasok! CEO Shen, kailangan niyo pong mag-abroad ng isang buwan? Kailangan niyo bang isama si Jiang Tian? Huwag na. Kakaging manager lang niya. Hayaan muna natin siyang masanay. Didiretso na tayo sa ibang bansa. Sige po. Manager Jiang, sa isang buwan niyo sa opisina, nasanay na ba kayo? Sabi ni CEO Shen, kung hindi niyo gusto ito, pwede nating palitan. Wag na. Kontento na ako rito. Kumpleto na ang lahat ng gamit. Bumalik ka na sa trabaho. Sige po. Kung may kailangan kayo, tawagin niyo lang ako. Bakit bigla akong nasusuka? Mahigit isang buwan na akong walang bisita. Posible kayang. Buntis nga ako. Kung bibilangin ang oras. Nabuo ito noong gabing nalasing ako. Magkakaroon na ako ng isang cute na anak. Pero, kapag nalaman ni Shen Jinshi, nabuntis ako sa anak niya. Mananatili kaya siya sa tabi ko? Pasok. Manager Jiang, nakabalik na si CEO Shen. Pinapasundo niya po kayo sa akin? Ang bilis naman. May kailangan ba siya sa akin? Hindi ba kita pwedeng hanapin? Kumusta? Nakakasanayan mo na ba? Oo, sanay na. Ginawa mo ba ang lahat ng ito sa isang buong umaga? Oo. Hindi ko talaga akalain. Shen Jinshi, gusto ko, sanang magtanong sa iyo. Masasagot mo ba ako ng seryoso? Sige, sabihin mo. Kung magkakaanak ka, pero hindi sa iyong minamahal, ititira mo ba siya? Hindi! Ang anak ko ay dapat sa aking minamahal lang. Halimbawa, sinasabi ko lang na halimbawa, paano kung isang araw, may ibang babae? Hindi mangyayari ang araw na yon kung magkaroon man ng ganoong aksidente. Ang batang iyon ay hindi isisilang sa mundong ito. Hindi ba't matagal ko nang alam, makikipagdiborsyo siya sa akin para pakasalan si Hee Chu-yue? Bakit ko naisip na ititira niya ang anak ko? Bakit bigla mo itong naitanong? Wala lang ito. Kakarating mo lang galing sa biyahe. Sige na, mauna ka na sa trabaho. May gusto akong itanong sa'yo? Lasing ako noong nakaraang buwan at hindi ko na masyadong matandaan. Noong gabing iyon, wala namang nangyari na nagparamdam sa iyo ng hindi maganda? Hindi ko na matandaan. Tama? Isang buwan ka nang malamig sa akin. Dahil ba ito sa gabing iyon, may nangyari ba na hindi mo nagustuhan? Hindi mo ba talaga maalala ang gabi ng pagdiriwang at ang nangyari sa atin? Ibig sabihin, wala talaga siyang matandaan kung sino ang kasama niya noong gabing iyon. Ang hikaw na ito, sa'yo ba ito? Hindi. Basta't hindi ako aamin. Ligtas ang aking anak.
Pagkatapos ng pagdiriwang noong nakaraang buwan, hindi ikaw ang nasa loob ng kwarto ko. Noong gabi ng pagdiriwang, lasing ako kaya umuwi na ako agad. May pumasok ba sa kwarto mo? May nangyari ba? Saan galing ang hikaw na ito? Napulot ko lang, hindi ito mahalaga. Sige na, magtrabaho ka muna. Sabay tayong uuwi mamayang gabi. Talagang hindi na niya maalala. Kulang nga ng isa. Anak, kapag nag-divorce na kami, isasama ka ni Mama palayo rito. Mamumuhay tayong dalawa ng masaya. CEO Shen, pinatawag niyo po ako? Noong gabi ng pagdiriwang noong nakaraang buwan, may babaeng palihim na pumasok sa kwarto ko. Hanapin mo siya. Babae? Sino po? Kung alam ko lang, hindi na kita uutusang mag-imbestiga. Kayo po ba? Ay nagtaksil? Lasing lang ako noon, naisahan lang ako. Isang buwan na, kailangan mong magmadali na mahanap ang babaeng iyon. Kung tuso siya at lumitaw na dala ang anak ko, ang ganoong bagay ay hindi dapat mangyari. Huwag kayong mag-alala. Hahalugugin ko ang lahat para mahanap siya at tapusin ang lahat. Sandali lang. Tungkol sa bagay na ito, huwag mo munang ipaalam kay Jiang Tian. CEO Shen, hindi mo maitatago ang katotohanan. Malalaman din niya ito balang araw. Kapag nangyari iyon, baka mas lalo lang masira ang relasyon ninyong mag-asawa. Kailangan muna nating mahanap ang babaeng iyon at tapusin ang gulo. Pagkatapos, ay personal akong hihingi ng paumanhin. Hindi na ako ang manager ng pamilya Shen, pero sinasamahan mo pa rin ako. Ginang, kahit wala na kayo sa kumpanya, kayo pa rin ang asawa ni CEO Shen. Kayo ang aming amo. Ang makipag-usap sa inyo ay ginagawa ko ng bukal sa loob. Ikaw talaga. Napakatapat ng iyong loob. Matagal ka nang nagtatrabaho sa akin. Dapat ay ikaw ang naging manager dahil sa rekomendasyon ko. Sino ang mag-aakalang bigla na lang susulpot si Jiang Tian? Ginang, maraming salamat sa pagtitiwala ninyo sa akin. Siyempre naman. Kaya lang itong si Jiang Tian ay gumamit ng maduming paraan. Paulit-ulit niyang kinutokso si Jinshi. Kung hindi dahil doon, hindi niya maagaw ang posisyon ng manager na para sa iyo. Ginang, magkabata kayo ni CEO Shen. Ang walang hiyang Jiang Tian na iyan ay nang himasok sa pamilya ng iba. Galit ako sa ganyang uri ng tao. Ginang, ang Jiang Tian na iyan, sisiguraduhin kong mapapaalis siya sa kumpanya. Basta mapalaya si Jiang Tian sa pamilya Shen, sinisiguro ko sa iyo na ang posisyon ng manager ay mapupunta sa iyo. Ginang, hintayin niyo ang mabuting balita. Hinding-hindi ko hahayaang manghimasok pa siya sa pamilya ninyo ni CEO Shen. Manager Jiang, Bakit? alam mo ba kung sino ang pakakasalan ni CEO Shen? Hindi ko alam. Talaga? Pero sa napansin ko, sa tabi ni CEO Shen, ikaw ang laging kasama niya. Uy, at naaalala ko pa na sinabi mo, nakapangalan ng asawa mo si CEO Shen. Sige na, sabihin mo na sa akin. Pangako, hindi ko ipagsasabi sa iba. Nagbibiro lang ako noon. Trabaho lang ang iniisip ko ngayon. Ayaw kong mawalan ng trabaho. Sige, babalik na ako sa trabaho. Ang ugali ng iba ay talagang hindi na magbabago. Todo tanggi pa sa salita. Pero ang totoo, kapag hindi lumandi sa may asawa, ay hindi mapakali sa buhay. Ako ba ang pinariringgan mo? Aba, alam mo palang ikaw ang tinutukoy ko. Anong gagawin mo? Huwag kang umastang bata pa. Kung asong ulol ka lang na nangangagat. Kahit maging asong ulol pa ako, mas mabuti na iyon kaysa sa mga babaeng walang hiya. Alam nang may minamahal si CEO Shen, pero makapal pa rin ang mukha na gustong umakyat sa kama niya. Tingnan mo muna ang sarili mo, kung anong klaseng basura ka. Balita ko, hiniwalayan ka lang ng boyfriend mo. Bakit? Gusto mo na namang lumandi kay CEO Shen? Ang kapal din ng mukha mo. Wala kang pakialam kung hiniwalayan ako. At kung anong klaseng tao ako, ay wala ka ring pakialam. Ikaw na probinsya ng Baduy. Ako na ang amo mo ngayon. Ang pag-insulto sa dati kong trabaho ay pag-insulto rin sa sarili mo. Manakit ka man ng 800, sarili mo'y talo ng 1,000. Jiang Tian, ano naman kung naging manager ka na? Ang minamahal ni CEO Shen ay si He Chu-yue. Sila ang talagang itinadhana. Huwag mo na itong alalahanin. Paalala lang sa iyo, ang mga taong pakialamero ay maagang namamatay. Jiang Tian, huwag mong isiping ang mga maruming panunukso mo sa lalaki ay walang nakakaalam. Maniwala ka man o hindi, ipakikita ko sa buong kumpanya kung anong klaseng tao ka. Tao ko siya. CEO Shen, ano po, hindi ito ang iniisip nyo. Si Jiang Tian ang may gawa. Paggawa ng chismis at paninira sa katrabaho, pumunta ka sa departamento ng HR para sa pag-clearance. CEO Shen. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Mauna na akong magtrabaho.
Pumunta ka sa opisina ko mamaya para i-report ang trabahong quarter. Sige po. CEO Shen, nakikiusap po ako. Bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. Tabi, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Bumalik ka na sa trabaho. Salamat, CEO Shen. Nakita mo ba ng malinaw? Opo, malinaw po. Kamukhang kamukha siya ng nasa litrato. Imbestigahan mo agad ang babaeng ito at kunin ang lahat ng impormasyon niya. Masusunod po. Sigurado na ang babaeng pumasok sa kwarto ko nung gabing iyon ay siya. Magkapareho ang hikaw. Malamang ay siya nga iyon. Maliban sa aking minamahal, wala nang ibang magbubuntis ng aking anak. Nakontak na ba ang ospital? Opo, ayos na po. Kapag nalamang buntis siya, aayusin agad natin ito. Sino yan? CEO Shen, walang tao rito. Ang mga dokumentong ito lang ang narito. Kontrata ito ni Jiang Tian. Narinig kaya niya ang lahat? CEO Shen, anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Tapusin muna natin ang trabaho. Pagkatapos nito, ako na mismo ang magtatapat sa kanya. Aba, anong ginawa mong masama at parang natataranta ka? Hindi ko talaga kayang maging katulad mo, na ibang pinapakita sa harap at likod, at walang hiya ang pagmumukha. Ikaw, tingnan natin kung ano ang sasabihin mo. Sandali lang, ang hikaw mo na iyan. Ngayon mo lang nakita, no? Ito ang luha ng sirena. Tanging hikaw sa buong Jiangcheng. Laging galante sa akin si Kuya Tiancheng. Siguradong totoo ang binigay niya sa akin. Kaya ang suot niyang hikaw ay tiyak na peke lang. Jiang Tian, akala mo ba dahil manager ka na, ay titingalain ka na ni CEO Shen at magkakaroon ka na ng pagkakataon na makaangat sa buhay? Hindi ba dapat ay? Nag-empake ka na para umalis. Pasensya ka na ha? Binigo kita. Hindi lang ako hindi sinisante ni CEO Shen. Nagpadala pa siya ng tao para papuntahin ako sa kanyang opisina. Pinapatawag ka ni CEO Shen sa kanyang opisina. Oo naman. Inggit ka, no? Sayang lang, wala kang kinalaman dito. Eksaktong magkatulad ang hikaw, siguradong siya na iyon. Maliban sa aking minamahal, hindi ko hahayaang may ibang magdala ng aking anak. Ang nakaugnay na ba ang ospital? Ayos na po, kapag nalamang buntis siya, tatapusin agad ito. Posible kayang si Shen Jinshi, dahil suot ni Chen Linlin ang pekeng hikaw, ay iniisip niyang si Chen Linlin, ang babae noong gabing iyon. CEO Shen, pinatawag niyo po ako. Ang hikaw na ito. Iniwan mo ba ito sa kwarto ko? Ika-11 ng Agosto, ang babae noong gabing iyon. Ikaw ba yon? CEO Shen, itong hikaw na ito ay totoong luha ng sirena. Siguro na iwan ito ng babaeng nakasama ni CEO Shen noong gabi. Balak sana akong sibakin ni CEO Shen, pero binigyan niya ako ng pagkakataon at naging napakabait pa sa akin. Dahil kaya ito sa hikaw na ito? Maaari kang lumapit pa para makita ng malinaw. Mukhang hindi alam ni CEO Shen kung sino ang babae noong gabi. May suot akong katulad na peke, kaya nagkamali si CEO Shen sa katayuan ni CEO Shen. Kahit pa para kay Manager He, hindi siya maging responsable sa akin. Tiyak na may malaking halaga ng pera. CEO Shen, akin ang hikaw na ito. Noong gabing iyon, ako ang babaeng pumasok sa kwarto niyo. Ikaw nga talaga. CEO Shen, ako nga ito. Ang lakas ng loob mo na umakyat sa kama ko. Ipaalam sa lahat. Ang siya ay iban sa buong Jiangcheng. Opo. Ako CEO Shen. Tara na. Hindi ako. CEO Shen, ang hikaw na iyon. Sandali. CEO Shen, ang babaeng pumasok sa kwarto nyo ay hindi talaga ako. Ang sa inyo ay totoo. Ang suot ko ay peke. Tingnan nyo. At mayroon akong dalawa. Babaeng puno ng kasinungalingan. Naglakas loob pang mandaya sa harap ko. Hindi kailangan ng kumpanya ang ganitong tao. Ilabas siya. Alis? CEO Shen, patawad. Nagkamali ako. Uy, Tian! Kuya Tiancheng, bakit ka nandito nakabantay? Nalipat ako rito, kaya araw-araw mo na. Akong makikita rito. Mabuti naman kung ganon. Iyong hikaw na binigay mo, mahal yun, di ba?
Hindi naman masyado. Nagsisinungaling ka pa. Tiningnan ko sa opisyal na site. Gawang espesyal at kakaiba. Yon. Kasing halaga na. Yon ang isang taon mong sahod. Kunin mo na itong pera. Tiyan, may naipon naman ako. Wala lang yon. Sa akin, ibalik mo na yan sa bulsa mo. Hindi pwede. Pinaghirapan mo ang perang yan. Pag-aaral pa ng mga kapatid mo. Hindi ko matatanggap ang ganyang kamahal. Ano ka ba? Magkaibigan tayo? Huwag ka nang mahiya? Sige na, tanggapin mo na. Hay naku, kunin mo na ito. Jiang Tian, CEO Shen. anong ginagawa niyo rito? CEO Shen. Binibigyan ko lang siya ng... Wala po ito. Magkakilala ba kayo? Dahil po kay Kuya Tiancheng, nakapasok ako sa pamilya Shen. Kuya? CEO Shen, kami ni Tian ay sabay na lumaki. Magkabata kami. Kaya kuya ang tawag niya sa akin. Manager Jiang? Oras na para sa meeting. Sige, Kuya Tiancheng, libre kita ng kain sa susunod. Anong problema? Hindi ba't usapan natin sa kumpanya? Nalalayo tayo sa isa't isa. Paano kung... Kung makita ito ng lalaking may gusto sa iyo, hindi ito maganda, di ba? Bakit mo nasasabi iyan? Kami ni Kuya Tiancheng ay hindi gaya ng iniisip mo. Ano ang relasyon nyo? Binigyan ka na nga niya ng regalo. Nagseselos ka ba? Sabihin mo muna sa akin kung ano ang relasyon nyo. Hi, sabay kaming lumaki. Parang kamag-anak na kami. Itinuturing ko lang. Siyang parang tunay na kuya. Talaga? Bakit naman kita lolokohin? Mayroon ka namang magkabata na minamahal. Bakit hindi ako pwedeng magkaroon ng malapit na kuya? Ano ang mayroon ako? Wala lang. Binibining Jiang Tian, pinapayuhan kita. Sana sa susunod sa ibang lalaki ay mag-ingat ka sa kilos mo. Noong nakita kong hinawakan niya ang kamay mo, bilang asawa mo, sobrang nagselos ako. Dahil ayaw ilabas ng brand ang impormasyon ng kliyente, mukhang kailangan na ni CEO Shen na kumilos. Magandang umaga, Sekretarya Fei. Magandang umaga. Sandali lang, Sekretarya Fei, ang hikaw mo bang ito ay pinasadya sa brand na Bingtian? Ang hikaw na ito ay galing nga sa Bingtian. Paano mo nalaman ang brand na ito? Nagpa-customize ako sa brand na ito ng isang pares noon. Dahil ang sabi nila sa akin ng seryoso, ito lang ang tanging pares sa mundo. Hindi ko akalain na lolokohin nila ako. Tingnan mong mabuti, pareho ba ito sa hikaw na in-order mo? Tama. Ako ang pumili ng mga dekorasyon dito. Ito talaga ang pares na in-order ko. Bakit ito nasa iyo? Para kanino mo ba ito in-order? Jiang Tian. Ano? Tapos na ang investigasyon. Ang hikaw na ito ay naiwan mo sa paraiso sa lupa, sa loob ng kwarto ko. Ganoon. An ba? Bakit ka nagsisinungaling at ayaw umamin na ikaw ang kasama ko noong gabing iyon? Marami akong nainom noon. Nakalimutan ko na at hindi ko matandaan. Noong tinanong kita tungkol sa hikaw, bakit hindi ka umamin? Ang hikaw na bigay ni Kuya Tiancheng ay hindi ko pa naisusuot. At may katrabaho rin akong may katulad nito. Kaya akala ko ay pareho lang sila. Talaga? Shen Jinshi, mag-asawa tayo. Hindi ba normal lang na may mangyari? Bakit ang seryoso mo? Hihiwalayan mo ba ako? Dahil lang ba rito? Jiang Tian, naging malamig ka sa akin mula nang ikasal tayo. Akala ko ay ayaw mo sa akin. Kaya sinadya kong iwasan ang usapan. Ako. Mag-asawa na tayo. Palagi kang hindi malapit sa akin. Nasasaktan ako. Shen Jinshi, kung hindi mo lang sana gusto si Hichu Yue at hindi mo balak na alisin ang bata, napakabuti sana yon. Asawa ko. Tama na, oras na ng trabaho ngayon. Huwag ka nang magulo. Pag-usapan na lang natin sa bahay. Sige, pag-usapan natin mamayang gabi sa bahay. CEO Shen. Narito ako para maghatid ng gamit kay Manager Jiang. Ako, narito ako para palitan ang tubig ni Manager Jiang. Ano ang narinig nyo? Hindi pa namin narinig ng malinaw. Hindi po. Kararating lang din po namin. Wala kaming narinig na kahit ano. CEO Shen. Tungkol sa ating kumpanya para sa taunang team building. Sa tingin niyo ba ay mas mabuti sa ibang bansa o dito na lang sa loob ng bansa? Sabihin nyo na lang ang mga ito kay Sekretarya Fei. Ayos na iyon. Huwag na itong mauulit. Opo, sige po, sige po. Napalitan na ang tubig.
Huwag na kayong mag-abala. Maaari na kayong umalis. Manager Jiang, tungkol po sa inyo. May problema ba kayo ni CEO Shen? Nakita namin kanina. Hinila kayo ni CEO Shen papasok sa opisina. Kung may kailangan po kayo, sabihin nyo lang po sa amin. Tama. Wala yon. Huwag na kayong manghula. Sige na, umalis na kayo. Sige po. Hindi na kami manghuhula. Tara na, tara na. Song Yue, pakiramdam ko talaga sa pagitan ni na CEO Shen at Manager Jiang ay mayroong sikreto. Bakit mo naman nasabi yan? Tingnan mo, sabi nila ang minamahal ni CEO Shen ay si He Chuyue, di ba? Pero noong nasa kumpanya si He Chuyue, hindi naman naging ganito si CEO Shen na kasing lapit kay Manager Jiang ang pakikitungo kay He Chuyue. Uy, sa tingin mo, ang asawa kaya ni CEO Shen ay si Jiang Tian. Kung si Jiang Tian yon, bakit hindi pa ito ibunyag? Masyado ka lang nag-iisip. Sige na, magtrabaho na tayo. Si Jiang Tian nga kaya ang asawa ni Jinshi na hindi kailanman nagpakita. Salamat at tapos na ang trabaho. Hichuyo. Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para sa iyo. Isang bagay lang ang itatanong ko. Ano ang relasyon niyo ni Jinshi? Bakit hindi mo tanungin si Shen Jinshi? Isang karangalan na tinatanong kita. Malalim ang pagmamahala namin ni Jinshi. Ayaw kong dahil sa iyo ay masira ang relasyon namin. Ikaw ba ang babaeng pinakasalan ni Jinshi? Iyon ba ang sinabi niya sa iyo? Sabihin mo na lang kung oo o hindi. Paano kung sabihin kong oo? Walang hiya. Hichuyo, huwag kang sumobra. Talagang wala kang kahihiyan. Alam mo namang sa puso ni Jinshi ay ako lang ang tanging laman. Pero pilit ka pa ring lumalapit sa kanya. Binibining He. Ano man ang relasyon namin ni Shen Jinshi. Hindi ako ang dapat mong kinakausap ngayon. Ano ba ang kailangan para iwanan mo si Jinshi? Pasensya na, kasalin pa rin kami ngayon. Kapag may divorce papers na, kusa akong magbibigay daan. Maghintay. Sa tingin ko dahilan mo lang yan. Gusto mo bang gamitin ang oras para mapaibig si Jinshi at maging tunay na Mrs. Shen? Jiang Tian, napakatuso mo talaga at napakasama ng ugali mo. Lalaki lang siya. Hindi ako magiging gaya mo na sobrang makapal ang mukha. Kung wala nang iba, umalis ka na. Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Ang kamay ko. Jinshi, ang sakit ng kamay ko. Wala akong kinalaman dito. Tiisin mo muna, dadalhin kita sa ospital ngayon. Gising ka na pala. Kumusta ang pakiramdam mo? Anong nangyari sa kamay ko, Jinshi? Bakit wala na akong maramdaman? Ang kamay mo ay nabali. Nabali. Paano na ako niyan? Hindi na ako makakatugtog. Para saan pa ang buhay ko? Bakit pa ako nabubuhay? Magiging maayos din ang lahat? Tapos na ang operasyon mo. Naidugtong na ang mga buto. Kahit na idugtong pa ito, hindi na ito babalik sa dati. Paano na ako babalik sa dati? Huwag kang mag-alala. Pananagutan ko ang kamay mo. Pananagutan ko ang kamay mo hanggang sa huli. Jinshi, siya ang may gawa. Siya ang may gawa. Tinulak niya ako kaya nasaktan ang kamay ko. Binibining He, hindi kita tinulak. Kung paano ka man natumba, tanungin mo ang sarili mo. Hindi mo ako tinulak. Ibig mong sabihin kusa akong natumba at itinaya ang sarili ko para lang pagbintangan ka. Hindi ganyang tao si Jiang Tian. Jinshi, nakita mo mismo na tinulak niya ako. Hanggang ngayon ba naman, bakit pinoprotektahan mo pa rin siya? Jiang Tian, humingi ka ng tawad. Talagang hindi ko siya tinulak. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Bali ang kamay niya. Anong pakialam ko doon? Gumagawa lang siya ng paawa effect. Para. Jiang Tian.
Bahala ka kung maniniwala ka. Hindi ko siya tinulak. Ang tawad na iyan. Hindi ko gagawin. Jiang Tian. Jiang Tian. Jinshi. Huwag kang umalis. Huwag mo akong iwanang mag-isa. Ang sakit ng kamay ko. Ako na ang mananagot sa pagkakamali ni Jiang Tian. Huwag mo na siyang pahihirapan pa sa susunod. Sige, dahil sinabi mo iyan. Susunod ako sa'yo. Jiang Tian, paano mo ako lalabanan? Ang kamay mo. Pananagutan ko ito. Alam ko namang si He Chuyue. Ang mahal niya. Bakit pa ako umaasa? Jiang Tian, para sa anak. Huwag ka nang mahulog pa. Hello pa. Gusto ko nang umuwi. Opo, babalik na ako bukas. Gabi na. Saan ka pupunta? Lalabas muna ako. Jiang Tian, galit ka pa rin ba sa nangyari kanina? Tungkol kay He Chuyue, naayos ko na iyon. Shen Jinshi. Mag-divorce na tayo. Bakit? Sa tingin mo ba, kailangan pa nating ituloy ang nakakatawang kasal na ito? Jiang Tian, huwag ka nang magbiro. Shen Jinshi, mabuti kang tao. Pero para sa akin, ang kawalan ng tiwala ay parang tinik. Hindi ko matatanggap ang ganitong kasal. Gusto ko munang magpalamig. Ayaw kong maging magulo ito. Ginang. CEO Shen, anong nangyayari? Naalala ko noon nang maging manager si He Chuyue. Dahil hindi ko alam ang motibo niya. Pinagawa ko sa iyo sa opisina ng manager. Ang maglagay ng spy cam. Opo, may record ang monitoring room araw-araw. Kunin mo ang record ng CCTV kagabi. Gusto kong malaman kung paano talaga natumba itong si He Chuyue. CEO Shen, ito ang CCTV kahapon. Pinapakita rito na noong pumasok kayo, hindi nanulak si Ginang, si He Chuyue mismo ang nagpanggap na natumba. Nagkamali ako ng bintang kay Jiang Tian. CEO Shen, sa totoo lang, halata naman na sinadya ito ni He Chuyue para makuha ang pabor nyo. Hindi niya akalaing mababali ang braso. Tapos ginamit ang sugat para paalisin si Ginang. Isang bala, dalawa talaga. Bakit kayo naniwala sa kanya? Teka, saan kayo pupunta? Hihingi ako ng tawad kay Jiang Tian. Huwag na. Ito ang card na may 280,000. Sabi niya, utang niya ito at bayad na siya. Pati ang papeles ng diborsyo. Pinirmahan na niya. Papeles ng diborsyo? Kakabalita lang sa akin. Papunta na siya sa paliparan. Bakit hindi mo agad sinabi? Kayo ang nagpaalis sa kanya. Tapos ako ang sisisihin nyo? Jiang Tian. Shen Jinshi. Anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Uuwi sa bayan. Nagpasa na ako ng pagre-resign. Nang walang pahintulot ko? Hindi balido ang pagre-resign mo. Naibigay ko na ang papeles ng diborsyo kay Sekretarya Faye. Meron ba? Iyon ba? Wala akong nakita. Ikaw? Hindi ako makikipagdiborsyo sa iyo. At nang walang pahintulot ko, empleyado ka pa rin ng kumpanya. Ang pag-alis ng walang paalam, ayon sa nakasaad sa kontrata, kailangang magbayad ng $10 milyong na multa. $10 milyong? Hindi mo ba alam? Malinaw itong nakasulat sa kontrata. At sa yaman mo, mukhang hindi mo ito mababayaran. Ikaw? Kaya, tara na, may team building pa ang kumpanya na naghihintay na ayusin mo. Bakit hindi ko napansin noon na si Shen Jinshi ay ganito pala kawalang hiya?
Hindi ba niya gustong makipag-diborsyo sa akin agad? Para pakasalan ng kanyang minamahal. Manager Jiang, alam ko namang babalik ka. Mahalaga ang talento kay CEO Shen, kaya hindi kanya hahayaang umalis. Ibigay mo sa akin ang plano para sa team building. Nakaplano na ang lahat para sa team building. Sa makalawa na ang itinakdang oras. Nakatakda na ang lahat? Tama po kayo. Kailangan nyo lang sumama sa makalawa. Ang pagpapaplano ni CEO Shen sa inyo. Sa totoo lang, ay dahilan lang para manatili kayo. Napakaganda naman ito. Wow, ang ganda talaga. Ang ganda talaga nito. Narito na ba ang lahat? Narito na po ang lahat. Ito ang mga room card. 2 tao sa bawat kwarto. Kayo na ang bahalang maghati. Heto na. Manager Jiang, magkasama na tayo sa isang kwarto. Kulang ang mga kwarto rito. Manager Jiang, ang kwarto niyo po ay inayos sa ibang lugar dahil kayo ay nasa pinuno. Pasensya na po sa abala. Walang problema. Sabi ni CEO Shen, magpakasaya kayo sa pagkain at inumin. Ang lahat ng gagastusin ay sagot na ng kumpanya. Wow. Sige, ilagay nyo na ang mga gamit nyo. Manager Jiang, ihahatid ko na po kayo sa kwarto nyo. Tuloy Sige tayo? po. Ginang, pribadong lugar ito, walang ibang makakapasok. Huwag na po kayong mag-alala. Sekretarya Faye, tawagin mo na lang akong Manager Jiang. Asawa po kayo ni CEO Shen, hayaan na sa harap ng mga empleyado. Pero sa pribado, tawagin kayong Ginang. Mas angkop iyon. Ay, oo nga pala. Sa tagpuan mamaya, may laro tayong gagawin. Nasend ko na sa group chat. Sige. Ginang, ito po ang inyong villa. Ano sa tingin mo? Mukhang maayos naman, di ba? Shen Jinshi, may gusto akong pag-usapan. Ang pagpapalit ng kwarto. Si Sekretarya Faye ang nag-aayos. Kung gusto mong lumipat, kausapin mo si Sekretarya Faye. Pero marami siyang ginagawa. Baka wala na siyang oras para asikasuhin ang paglipat mo. Wag na lang pala. Bakit parang hindi ka masaya? Hindi Napakaganda rito. Kung gusto mo, pagkatapos ng team building, manatili pa tayo rito. Ayaw ko ngang makasama ka. Ay, oo nga pala. Sabi ni Sekretarya Faye, may laro. Gusto mo bang sumama? Hindi na. Sige, pupunta ako para magibang. Wow, ang galing mo Nandito na si CEO Shen. Manager Jiang, ikaw na lang ang hinihintay. Anong nilalaro nyo? Tapos na ang archery game natin at tapos na ito. Ngayon sa susunod na round, 2 tao bawat grupo. Kakagat kayo sa noodles. Kung sino ang mauna ang panalo. At ang mga matatalo, kailangang pumutok ng mga lobo. Kayo na lang ang maglaro. Manager Jiang, sumali ka na rin. Sige na nga. Kulang pa ng member si Manager Jiang. Sino ang gustong makapares niya? Gusto niyo bang sumali rin si CEO Shen sa laro? Oo naman. CEO Shen, CEO Shen, CEO Shen, CEO Shen. CEO Shen, Paano ba ito laruin? CEO Shen, bawat mangkok po ay may mahabang noodle. 2 tao bawat grupo. Kakainin ang magkabilang dulo. Bawal itong maputol hanggang sa maubos ito. Ang pinakamabilis, ang siyang mananalo. CEO Shen, kayo na ni Manager Jiang. Sige. Handa na. Simulan na. Go, go, go. 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 CEO Shen, pwede ko bang i-post ito para i-promote ang kumpanya? Sige, i-post mo. Huwag mong i-post. Hindi naman ito kissing photo. Bakit hindi pwedeng i-post?
Ayos. 20 segundo ang nakuha niyo. Susunod na grupo, handa na. Bakit ka lumabas? Ano sa tingin mo? Ano yung ginawa mo kanina? Asawa kita, may masama ba kung halikan ko ang asawa ko? Ikaw talaga. Bakit? Nahihiya ka ba? Hindi ah. Saan ka pupunta? Titingnan ko lang ang hot spring. Gusto kong mag-relax doon. Huwag mo akong sundan. Jiang Tian. Nagsakripisyo ako ng kamay para lang paalisin ka. Hindi ko akalaing ikaw ay mananatili para sa yaman. Dahil ganyan ang gusto mo. Huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Senyorita. Zhang Xin. Anong ginagawa mo rito? Senyorita, naging driver niyo ako. Nang mahigit 20 taon, naging masipag naman ako at hindi kailanman nagreklamo. Tama na. Sinisante ka dahil sa pagnanakaw. Wala ka ng trabaho rito. Bakit ka pa bumalik? Senyorita, alam ko nang mali ako, alang-alang sa tagal ng serbisyo ko. Pautang naman ng konting pera-pera. Babayaran ko rin agad. Pangako babayaran ko. Ikaw. Bibigyan kita ng pera. Hindi mo na kailangang bayaran. Pero may ipapagawa ako sa'yo. Sabihin niyo lang. Kahit ano ay susundin ko. Gusto kong sirain mo si Jiang Tian. Hanggang siya ay lugmok na sa dusa. Ano po ang ibig sabihin niyan? Lalaki ka naman. Kailangan ko pa bang ituro iyon? Gusto kong makita ni Shen Jinshi na may nangyayari sa inyong dalawa. Kapag nagtagumpay tayo, bibigyan kita ng malaking halaga para hindi ka na maghirap habang buhay. Salamat po, senyorita. Asahan niyo pong gagawin ko ito ng maayos at malinis. Jinshi, kapag nakita mo na ang dumi ng pribadong buhay ni Jiang Tian, tiyak na hihiwalayan mo rin siya. Manager Jiang, sigurado ka bang ayaw mong samahan kita sa hot spring? Tapos ka na kaya, wag mo na akong samahan. At saka, mas gusto ko talagang mapag-isa. Nakakapagod ang buong araw. Magpahinga ka na. Sige. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Sino ka? Anong kailangan mo? Wala naman akong gagawing masama. Magtatanong lang ako ng kaunti. Sumagot ka ng tapat. Kung hindi, hindi ka makakalabas sa pintong ito ngayon. Ano ang itatanong mo? Ang asawa na pinakasalan ni Shen Jinshi. Ikaw ba iyon? Bakit mo tinatanong? Yan. Magsalita ka. Ang kailangan mo lang ay sumagot ng oo o hindi. Dahil kung hindi, papatayin talaga kita. Kaaway ka ba ni Shen Jinshi? Hindi. Sige. Nagsisinungaling ka. Tinawag ka ng asawa ni Shen Jinshi. Tapos itatanggi mo pa. Sinungaling. Magsabi ka ng totoo. Dahil kung hindi, ingatan mo ang buhay mo. CEO Shen, nakaayos na ang mga proyekto. Ang plano para sa susunod na buwan. Na-email ko na sa iyo. Gabi na masyado. Hindi pa ba bumabalik si Jiang Tian? Baka nasa hot spring siya. CEO Shen, mukhang kay Ginang ang gamit na ito. Bakit ito nandito? Sigurado ka ba? Ang mga gamit niyo ni Ginang, ako mismo ang nag-ayos. Walang ibang meron nito. Sigurado po ako. Lagot na. Sabihan ng bakasyunan. Buksan ang lahat ng kwarto ngayon din. Hanapin si Jiang Tian. Opo. Alam mo naman, na asawa ako ni Shen Jinshi. Pero ganito pa rin ang ginagawa mo.
Hindi ka ba natatakot sa pamilya Shen? Wala na akong matatalo pa. Wala na akong kinatatakutan. Wala akong pakialam kahit sino pa yan. Sinong nag-utos sa iyo? Si He Chuyue ba? Aba, matalino ka pala. Pero huli na ang lahat. Anong gagawin mo? Anong gagawin? Malalaman mo rin ngayon kung anong gagawin ko sa'yo. Saklolo, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Saklolo. Bitawan mo ako, tulong. Anong gagawin? Ipapakita ko sa iyo kung ano ang gagawin ko ngayon. Jiang Tian. Jiang Tian. Jiang Tian. Tumawag ng doktor. Opo. Jiang Tian. Doktor, ako, ayos lang ba ang anak ko? Anak, buntis ka ba? Hindi ka buntis. Imposible. Bumili ako ng pregnancy test. 2 guhit ang lumabas. Hindi ka ba nag-test sa pangalawang beses? Minsan kapag expired na ang gamit na iyon, hindi na ito tumpak. Sinuri kita ng ilang beses. Talagang hindi ka buntis. Minor na pinsala lang ito. Magpahinga ka lang at gagaling ka rin. Sige. Salamat po, doktor. Sayang ang pagtatago ko ng matagal. Maling akala lang pala. Bakit mo kailangang itago? Ayaw kong malaman mo. Baka alisin ang bata. Matutuwa ako kung buntis ka. Bakit ko naman ito aalisin? Ang ganda pakinggan. Anong nangyari? Masakit ba ulit? Kaysa mag-alala sa akin ngayon. Tanungin mo na lang si He Chuyue kung bakit niya ako pinupuntirya. Anong kinalaman ni He Chuyue rito? Pinoprotektahan mo pa siya. Umamin na ang lalaking iyon. Anong sabi mo? Ang lalaking iyon kanina ay pinadala ni He Chuyue? Nagpapanggap ka pa rin. CEO Shen, ininteroga ko na siya. Ang lalaking iyon ay driver ng pamilya He. Inamin niya mismo na inutusan siya ni He Chuyue para sirain si Ginang. Si He Chuyue na naman. Ngayon naniniwala na si CEO Shen na hindi ko sinisiraan ang minamahal mo. Kailan pa? Naging minamahal ko si He Chuyue? Hindi ba siya naman ang laging minamahal mo? Ginang, ang minamahal ni CEO Shen ay kayo po simulat sa pool. Ako. Ang minamahal ko ay ikaw lang talaga. 3 taon na ang nakalipas mula nang iligtas niyo si CEO Shen. Nitong mga taon si CEO Shen ay may sinasabing minamahal at kayo po ang tinutukoy niya. Oo. Nagkamali ako ng akala. Oh. Kaya pala pagkatapos nating ikasal, naging malamig ka sa akin. Dahil lang pala, pinagbintangan mo akong gusto ko si He Chuyue. Masyado kayong malapit ni He Chuyue. Akala ko kasi. Sa tuwing lumalapit siya, agad akong umiiwas. Pasensya na. Nagkamali lang talaga ako. Mrs. Shen, mabuti at naayos na ang lahat. Pero para hindi na ito maulit, sa tingin ko, dapat niyo nang ihayag ang inyong pagkakakilanlan. Tama ka. Sa team building na ito, sa huling araw, magkakaroon ng pagtatapos. Tamang-tama sa seremonyang iyon. Ihahayag natin ang iyong pagkakakilanlan. Wala akong tutol. Dahil nangahas si He Chuyue na apihin ka, hindi ko siya mapapatawad. Isasama ko rin siya sa team building na ito. At kailangan ko ang tulong mo doon. Totoo ba ang sinasabi mo? Na nag-divorce na sina Jiang Tian at Jinshi? Totoo. Tingnan mo ito. Nahuli ni Shen Jinshi na magkasama kami ni Jiang Tian. Kaya nang gabing iyon ay nagpagawa siya ng papeles ng diborsyo. At pinapirma si Jiang Tian. Ngayon naman, pinalayas na si Jiang Tian sa Jiangcheng. Magaling ang ginawa mo. Kunin mo ang card na ito. Umalis ka ng malayo. Huwag na huwag ka nang babalik. Maliwanag ba? Salamat po, senyorita. Huwag kayong mag-alala. Parang hangin akong maglalaho ng tuluyan. Ay naku. Sinabi mo ba ang lahat ng pinag-usapan natin?
Opo, sinabi ko. Wala akong ibang binanggit. Naniwala na siya sa akin. Heto po. Ito ang card na ibinigay niya. Mabuti naman kung ganoon, dahil nagbago ka na. Pabababain ko ang parusa mo. Sige na, umalis ka na. Jinshi, bakit ka nandito? Sabi ng doktor, maayos na ang lahat. Bukas ay makakalabas na ako. Mabuti naman kung ganoon. Patawad ha. Nahirapan ka nitong mga nakaraang araw. Oo. Sabi mo ay pananagutan mo ako. Paano mo babalak gawin iyon? Nandito ako ngayon para sa bagay na iyan. Ang taunang team building ng kumpanya ay gaganapin sa bakasyonan ng Wang Yue. 2 taon ka na sa pamilya Shin. Sumasama ka naman noong nakaraan. Kaya huwag kang mawawala ngayon. May sorpresa ako para sa iyo. Anong sorpresa ito? Sa totoo lang, sa mga taon, ang pagtingin mo sa akin ay ramdam na ramdam ko. Sa mga panahong ito, ko lang napagtanto na mahalaga ka sa akin. Kaya magpo-propose ako. Totoo ba ang sinasabi mo? Baliw. Kailan ba kita niloko? Jinshi, sa wakas ay magpo-propose ka na sa akin. Sige na, halika. Magkita tayo bukas ng gabi. Magpahinga ka ng mabuti. Para sa pinakamagandang aura sa ating team building. Oo. Siguradong ako ay magbibihis ng magarbo. Totoo ba ang sinasabi mo? Sabi ni CEO Shen ay magpo-propose siya sa iyo ngayon. Sandali lang. Malalaman niyo rin mamaya. Totoo nga pala. Matagal nang lihim na kasal si CEO Shen. Sa wakas ay iaanunsyo na ang pagiging ginang. Oo nga. Congratulations. Congratulations sa iyo. Nandyan na si CEO Shen. Jinshi. Nandito ka na. May inihanda akong sorpresa para sa iyo at paparating na ito. Magpo-propose ka na ba? Hindi ko akalain na ang simpleng si Jiang Tian ay magiging ganito kaganda kapag nag-ayos. Napakaganda. Galingan mo, Jiang Tian. Hindi ko akalain na si Manager Jiang, bukod sa mga klasikal na instrumento, ay marunong din magbiolin. At napakaganda papakinggan. Oo nga. Ang sarap pakinggan. Sobrang ganda talaga. Hindi ba't pinalayas na si Jiang Tian? Mula sa Jiangcheng? Manood ka muna. Mga panauhin, dahil sa espesyal na araw na ito, nais kong mag-anunsyo ng isang personal na bagay. Nais kong ipakilala ang isang mahalagang tao sa inyong lahat. Kahit hindi ko alam kung bakit ka narito. Kahit magpasikat ka pa. Ano naman ang mapapala mo? Sa huli, ako pa rin ang magiging sentro ng atensyon dito. Sa inyong lahat. Ito ang aking ginang na si Jiang Tian. Kumusta po kayong lahat? Manager Jiang, ikaw pala ang kay CEO Shen na asawa sa isang lihim na kasal. Tingnan nyo, sabi ko na nga ba, iba ang relasyon ni na CEO Shen at Manager Jiang. Tama ang hinala ko. Oo nga, tama ka. Totoo nga pala. Pasensya na sa inyong lahat. Ayaw lang naming maging masyadong lantad. Kaya itinago muna namin ang aming relasyon. Jinshi, hindi ba't sabi mo ay iaanunsyo mo ang pag-propose mo sa akin? Nakipagdiborsyo ka na ba sa kanya?
Bakit naman ako makikipagdiborsyo sa kanya? Dahil kinuha mo si Zhang Xin para saktan si Jiang Tian. Kaya dapat ko na siyang iwan, ganoon ba? Hindi totoo yan. Sinabi mong magpro-propose ka sa akin kahapon. Para lang palalinlangin ako rito. Kung hindi ko sasabihin yon, paano ka naman pupunta rito? Maniwala ka sa akin. Hindi ko ginawa ang mga bagay na yon. Siya lang ang may gawa niyan. Tama na. Akala mo ba talaga ay makakalusot ka? At maloloko mo kaming lahat. Hindi ko akalain na si He Chuyue ay ganyang klase ng tao. Nasa loob ang kulo talaga niya. Napakasama ng loob. Nasa istasyon ng pulis na si Zhang Xin ngayon. Ang mga sinabi mo sa kanya at ang transaksyon ay may ebidensya. Kung hindi ka maniwala ay maaari ko siyang paharapin dito para ituro ka. Kaya pala si Zhang Xin ay naging madali ang lahat sa kanya. Sa wakas ay lumabas din ang iyong kasamaan, hindi ba? Inamin ko na ako ay nabulagan na noong oras na iyon. Pero Jinshi, totoo ang pagmamahal ko sa iyo. Ilang beses ko na itong sinabi sa iyo na ang tingin ko sa iyo ay bilang isang ate lang. Ang tanging mahal ko ay si Jiang Tian, hindi ikaw. Napakarami ko nang ginawa para sa iyo. Siya ay isa lamang hamak na, babaeng galing sa probinsya. Sa katayuan man o sa pamilya, wala siyang binatbat sa akin. Ano ba ang nagustuhan mo sa kanya? Ano ba talaga ang nagustuhan mo sa kanya? Katayuan, pamilya, pinagmulan. Ang mga ito sa akin ay wala talagang antas ng buhay. Ang gusto ko ay siya mismo. Sa aking paningin, ang kanyang mga mali ay nagiging dahilan para mahalin ko siya ng husto. Jiang Tian, napakaswerte mo naman. Dahil sa iyo. Bakit nasa iyo ang lahat ng mga bagay na hindi ko makukuha sa buhay na ito? Ikaw. He Chuyue, mukhang matigas ang ulo mo talaga. Binalak ko sanang gamitin ang pagkakaibigan ng ating pamilya para bigyan ka ng pagkakataon pero wala kang balak magbago. Dahil diyan, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Anong gagawin mo? Ipaalam sa lahat, Pamilya Shen, simula ngayong araw, ay sisirain ng He Corporation. Itigil ang lahat ng pakikipagtulungan. Shen Jinshi, hindi mo pwedeng gawin ito? Ilabas siya. Jinshi, hihingi ako ng tawad. Papatawad. Huwag mong gawin ito. Jinshi. Pasensya na sa inyong lahat. Dahil sa aking personal na problema, naging katatawanan kami. Pagkatapos ng piging na ito, bibigyan ko kayo ng bakasyon para lahat kayo ay makapagpahinga ng mabuti. Wow. Salamat po, CEO. Salamat po, CEO. Salamat po, CEO. Dahil gusto ninyong magpasalamat kayo kay Mrs. ng CEO. Salamat po, Mrs. ng CEO. Mrs. Shen. Maghalikan naman kayong dalawa. Kiss. 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 Kiss.